faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? At salamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi sa inyo ng ilang talata po sa Biblia. At ang ating talata po sa gabi pong ito ay matatagpuan o sa araw na ito ay matatagpuan po natin sa 1 John chapter 3 verses 13 to 15 o unang Juan kapitulo 3, 13 hanggang 15. So ano po ang sinasabi dito? Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Medyo mabigat po itong talata na ito, ano? At pinapakita dyan na talagang huwag tayo magtaka na kung tayo ay kinapupuutan ng sanlibutan dahil tayo ay lumipat ng buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig daw po natin ang ating mga kapatid. Pero pinapaalalahanan po dito tayo na ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So mamamatay tao daw po pala ang tao na napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sino po ba tinutukoy dito na mga kapatid, no? Ito po yung mga kapwa Kristiyano natin na nakakilala sa Panginoon. Katulad po natin, dahil tayo ay may Kristo sa puso, tayo ay mga Kristiyano at tayo po ay anak ng Diyos. So yun po yung tinutukoy dito, na ang palaala kung hindi po tayo ay napupuot sa ating kapwa kapatid sa pananampalataya, tayo po ay mamamatay tao. So, ipinapakita po dito na ang tunay na tagasunod ni Kristo ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, lalo na sa mga kapatid na mananampalataya. Hindi po madali ang magpakita ng pag-ibig, ano? Pero yan po ang inuutos ng ating Panginoon. At kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, ikaw po ay may pag-ibig sa kapwa. Okay? Kahit na po ano ang kanyang kapintasan, kahit ano po ang kanyang nakikita nating hindi maayos na ipinakikita nitong tao nito, pero po yan ay ating kapatid sa pananampalataya, dapat po ay pinapakitaan pa rin natin ng pag-ibig. So ang puot ay salungat sa buhay na binibigay ni Kristo at hindi dapat mamayani sa puso ng isang mananampalataya. Alam niyo po, napakahirap kapag ang isang tao ay may puot sa puso. Okay? Dahil unang-una, kapag ikaw ay may puot sa puso, napakaraming apektado sa buhay mo, sa personal na buhay mo. Una, apektado ang iyong puso. Pangalawa, apektado ang iyong pag-iisip. Apektado ang iyong pisikal na pangangatawan. At apektado rin po ang iyong emosyonal o ang iyong damdamin. Bakit? Kasi nga, may puot. So, syempre po, bilang isang mananampalataya, dapat wala po sa atin yung puot. Alam niyo po ba na ang puot, parang sa akin lang, no? Parang kung titingnan natin, yan yung pinakang matinding galit. Yung puot, yung halos parang isumpa mo na yung isang tao, no? Kapag ganyan ang nararamdaman mo. Pero syempre po, kung tayo isang tunay na mananampalataya, dapat po hindi po iyan nananatili sa ating puso. Okay? Kasi dapat po inaalis natin yan. Diba? Marami po tayong karanasan sa nakakapanood na video na to. Marami po kayong karanasan sa buhay ninyo na minsan po napuot kayo. Diba po? Lalo na po kapag halimbawa tayo ay nasasaktan. Alam po natin sa sarili natin na tayo ay walang ginawang masama. Pero tayo ang ginawa na masama. Siyempre po ang ipapalit natin, naturally, siyempre po yung pagkapuot. Pero siyempre po, no, ang Diyos, kahit gaano ang kasalanan sa atin, hindi po napuot ang Diyos sa atin. Bagkus ano po ang ginawa ng Diyos? Ang Diyos namatay para sa atin. Kaya naman,
Para po sa ating aplikasyon, piliin po natin na magmahal at magpatawad kahit mahirap. Katulad po ng Diyos, pinatawad niya tayo. Ganon din po ang gawin natin sa iba. So iwasan po natin ang puot, inggit at galit sa ating puso. Dahil yan po ang gagamitin ng kaaway sa atin para tayo po ay hindi lubusang magamit ng Diyos at hindi po tayo lubusang makapaglingkod sa Kanya. At higit sa lahat po, ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa aking mga salita at gawa araw-araw. So, napakahalagang paalaala sa atin, no? Bagamat maiksi, 5 minuto lamang po ito, huwag po nating kalimutan ang aplikasyon na itinuturo sa atin ng mga talatang ito na tayo bilang mananampalataya, uulitin ko po, pilitin natin ang magmahal at magpatawad kahit mahirap. Iwasan ang puot, inggit at galit sa puso at ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa ating pananalita, gawa at araw-araw. So, ang ibig sabihin po nito na ang pag-ibig ay tanda ng tunay na buhay kay Kristo. Ang puso na puno ng pagmamahal ay nagpapakita na tayo ay tunay na anak ng Diyos. So magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.